are Nazarenes and we are Christian. 우리는 예수님의 사람입니다. Y somos cristianos. Бид итгэлийн ахандус. Tunatenda mwana Kristo. И мы христиане. Sisi ni wa Nazareno na tu wa Kristo. We are Nazarene, and we are holiness. 我们是拿撒勒人，我们是圣洁的。 ကျမတို့ဟာတန်ရှင်သောသူတွေဖြစ်တယ် 미티안간시. И мы люди святости. Tunatenda moyamsene. 우리는 세상과 구별된 성결인입니다. We are Nazarenes and we are missional. И мы люди с миссией. Patienrian atuan kansi. Na tunaamini kupeleka ujumbe. We are missional. 我们是宣教者。 Y somos misioneros. Tunatenda kutumizira wamwe banu. Бид Назарен. Бид бусдад үйлчлдэг хүмүүс. We are Nazarene and we are connected. Kami sa rekapetman ni iskopla haisoko kyang mafamir na rendi. I forso kyang ni konronghen. ကျမတို့ဟာယုံကြည်သူတွေဖြစ်တယ် Estamos conectados，在基督里是一体。 Бид ивнэгдэлтэй. И мы едины. Na tunaamini kwa umoja. Tunatenda kubatana na wamwe banu. 우리는 모두 하나입니다. Kami ay Nazareno at kami ay magkakaugnay. We are Nazarene, and we are connected. Sa bawat isa, maaari bang palakpakan natin ang Panginoon? Sabi po ni Haring David, better is one day in your house than 1,000 elsewhere. Amen? Salamat po dahil pinili natin na tayo ay naririto ngayon sa biyaya at patnubay ng banal na Espiritu. At tayo ay nagagalak dahil tayo ay nagkasama-samang muli. Walang ibang pinakamasarap at pinakamasaya na karanasan. Di makasama ang pamilya mo na sa espiritual na makakasama mo panghabang buhay. Amen. Ito po ay binibigay sa atin ng Panginoon na pribilehiyo ang pagtitipon-tipon, pagsasama-sama bilang magkakapatid sa Panginoon upang tayo ay patuloy na lumakas, tumatag sa ating pananampalataya at patuloy na maging kawangis ni Jesucristo. At sa umaga po na ito, tayo ay aawit sa Panginoon, tayo ay mananalangin, tayo ay tatanggap ng Kanyang mga salita, tayo ay sasamba sa pagkakaloob, sasambahin natin siya at ating i-manifest ang ating pagmamahal sa ating Panginoong Diyos sa isip natin, sa puso natin, sa kaluluwa natin at buong lakas natin. Kaya sama-sama natin siyang awitan, sama-sama natin siyang papurihan at dakilain sa umagang ito. Muli ay nagagalak ako na tayo ay nagkasama-sama. Sabihin natin sa katabi natin, nagagalak ako kasama kita ngayong umaga. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo para sa tawag ng pagsamba. Halik kayo, magsiawit tayo ng may kagalakan at sumigaw tayo sa Panginoon ng ating batong kanlungan at tagapagligtas. Lumapit tayo sa Kanya ng may pasasalamat, masaya nating isigaw ang mga awit ng papuri sa Kanya dahil ang Panginoon ay dakilang Diyos, dakilang Hari sa lahat ng mga Diyos. Hallelujah, Amen. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa napakagandang umaga na ito, Panginoon. Salamat, O Diyos, pagkat Ikaw ay nagbibigay ng kulay at buhay sa bawat isa, Panginoon. Salamat, Panginoon, anuman ang kaguluhan ng mundo, Diyos, Ikaw ang aming katahimikan, Ikaw ang aming kapayapaan, Ikaw ang aming kapahingahan. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon, na hindi nagbabago, O Diyos, na hindi na magbabago pagkat Ikaw, O Diyos, ay hindi nagbabago sa amin. Ikaw ang aming itinataas, Panginoon. Ikaw ang maitaas sa aming mga puso, sa aming mga isipan, sa aming mga atensyon, Panginoon. Ikaw lamang ngayong umaga. Salamat sa iyong kamanghamanghang ginagawa at gagawin pa, Panginoon, sa aming mga buhay, O Diyos. Salamat sa pananampalataya, Panginoon, na ang kalakasan nito ay nagmumula sa iyo, Panginoon.
Salamat, O Diyos, Panginoon, sa gagawin mo pa, Panginoon. Hindi lang sa umagang ito, Panginoon, kundi sa mga susunod na panahon ng aming buhay. Ikaw, Panginoon, ang aming Diyos. Ikaw, Panginoon, ang aming itataas pagkat karapat-dapat ka bigyan ng mataas, pinakamataas na papuri at pagsamba, Panginoon, sa Espiritu, sa katotohanan ng iyong mga anak, O Diyos. Salamat, O Diyos, salamat. Kulang, Panginoon, ang mga salita, Panginoon. Kulang, Panginoon, ang mga gawa namin, ngunit aming binibigay ang lahat-lahat sa amin. Inalay mo ang iyong buhay sa aming buhay, Panginoon. At, O Diyos, kulang man ang aming mga buhay, O Diyos, ay aming ilalagak sa bawat araw. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa aming Panginoon. Aming aawitan ka at pupurihin at sasambahin sa pangalan mo, Jesus, na aming Diyos, Hari, Kaibigan at Tagapagligtas. Amen, Amen, Amen. Awitin po natin ang Panginoon. Ang alayan kay tanging mithiin. Ihandog ang lahat sa amin. Bawat araw ikaw ang naisip. Tunay nga, O Diyos, ibigin. Isa pa, ang alayan kay tanging mithiin. Amen. Ihandog ang lahat sa bawat araw ikaw ang naisip. Purihin ka, O Diyos, ang alayan kay tanging mithiin. Ihandog ang lahat sa bawat araw, Diyos, bawat araw ikaw ang naisip. O ibigin ka, Diyos, Hallelujah. Salamat, Panginoong Jesus. Purihin po natin ang Panginoon. Patuloy. Ayan. Sabi po sa salita ng Panginoon, natin po basahin muna. Mainam pong, sabi sa Salmo, mainam na umawit sa Panginoon araw-araw. Amen? Amen. Lalo na ngayong linggo, kasama natin ang bawat isa. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, salamat sa Panginoon sa buhay mo. Amen. Parang awkward, no? Pwede isa maminsan pa, salamat sa Panginoon sa buhay mo. Salamat sa Panginoon sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Sa bawat araw ay mula na magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawit. Sa bawat araw na dumaan, Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligaya at bawat itim mula sa labi kong nagpupuri. Amen. Mula sa labi kong nagpupuri. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng buhay. Wala sa iyo may papaganda. Jesus, sa buhay ko, Ikaw kumilos at kumakas. Wala sa iyo may papaganda.
na. Simula na magpuri sa Kanya, itaas ang kamay at umawi sa bawat harap at umaray. Panginoon, Ikaw ang dahilan sa lahat ng ligayan at bawat mula sa langit mong gabi. Mula sa langit mong gabi. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may pamagat. Jesus, sa buhay ko, Ikaw kumilos at lumabas. Wala sa iyo may pamagat. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat sa iyo ginawa. Salamat sa iyo ginawa, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa iyo pagbibigay ng iyong buhay sa amin, Panginoon. Thank you, Lord, for your finished work, O God. Ginawa. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat sa iyo ginawa. Salamat sa iyo ginawa. Wala sa langit mo gabi. Wala sa langit mo gabi. Jesus, sa buhay ko, Ikaw ang nagbigay ng kulay. Wala sa iyo may papalit. Jesus, sa buhay ko, kumilos at lumabas. Wala sa iyo may papalit. Wala sa iyo may papalit. Wala sa iyo may papalit. Wala sa iyo may Patuloy po tayo sa presensya ng Panginoon, sa pagsamba, sa pagbibigay patuloy ng ating buhay sa Kanya. Ang kordero na Panginoon, siya'y awitan. Siya'y awitan sa Kaniyang bukan, habag ng kalangitan. Hallelujah. Minsan pa. Karapat-dapat ang kordero, banal ang Panginoon. Tunay nga, O Diyos. Siya'y awitan sa Kaniyang luklukan, habag ng kalangitan. Kabanal-banalan, kabanal-banalan, Diyos na makapangyarihan, noon, ngayon,
lahat sa akin ika'y pupurihin. O Diyos, taglay mong kulay, taglay ng kulay, may buhay, islap sa kalalitan. Sa'yo ang karangalan, lakas, kapangyarihan, aming nag-iisang hari. Kabanal-banalan, Diyos ng kapangyarihan, noon ngayon, kailanman. Ngayon, Diyos, ako ay mapupuri, hari ng mga hari. Ikaw ang lahat sa akin, ika'y Kami, O Diyos, ay nagmamangha sa iyo. Ako'y nagmamangha sa kanyang gawa, sa pabigas na niya. Ulitin natin, ako'y namamangha. Ako'y namamangha sa kanyang mga gawa, sa pabigas na niya. Jesus, ang iyong pangalan, nagbibigay ng buhay. Ang lahat tunay, kabanal, Diyos ang kapangyarihan, noon ngayon at ay nagpupuri sa hari ng mga hari. Ikaw ang lahat sa akin, ika'y pupurihin. Diyos ng kapangyarihan, awitin na natin ang kanyang kabanalan. Kabanal-banalan, Diyos na kapangyarihan, noon, ngayon, at kailanman. Hallelujah. Amen. Sinabi ni Yahweh sa kanyang bayan, kung mananalangin ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na dakila at mahiwaga na hindi mo pa nalalaman. Mga kapatid, sa pagkakataon na ito, naririto tayo. Patuloy na sinasamba at pinupuri ang Panginoon. Sa pagkakataon na ito, tayo ay manalangin para sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan sa kanilang mga buhay, na namubuhay pa sa kadiliman. Manalangin tayo ng isa sa ating mga kamag-anak. Maaring ito ay bahagi ng iyong pamilya. Maaring ito ay kamag-anakan mo na
malapit sa iyo na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ipanalangin mo siya, ipanalangin mo ang kanyang kaligtasan. Ipanalangin din natin, manalangin din tayo ng isa nating kapitbahay na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Isipin natin siya sa pagkakataon na ito at gayon din naman, manalangin tayo ng isa nating katrabaho, dating katrabaho, o kaya naman kung ikaw ay estudyante, ay katlase mo o dati mong katlase na kinakailangan ng kaligtasan. Tayo ay dumulog sa Panginoon. Ipanalangin natin sila na sila habang binibigyan ng pagkakataon ng Panginoon na nabubuhay ngayon, ay makilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. At hindi nila maranasan ang walang hanggang kamatayan. Naalala ko ang sinabi ni John Wesley at muling inulit ni Piñas Brizina, tayo ay naligtas upang ang iba rin naman ay makaranas ng kaligtasang ating natatamasa. Tayo ay sama-samang manalangin. Panginoon, narinig mo ang mga panalangin ng iyong mga anak at ang mga individual, ang mga pangalan ng mga individual na ipinalalangin. Nasaan man po sila ngayon, naniniwala po kami na hindi maikli ang iyong kamay upang abutin sila, Panginoon. At ang banal na Espiritu ang patuloy na magko-convict sa kanila. Gagamit ka ng mga tao upang sila, Panginoon, ay makakilala sa iyo. Panginoon, ipinapanigluhod po namin sa iyo ang kanilang kaligtasan. Dinadalangin po namin na habang sila ay nabubuhay, Panginoon, ay magkaroon sila ng pribilehiyo, Panginoon, na makilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Maging sa mga pagkakataon na ito ay marami ang namamatay na hindi nakilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Subalit ang mga pinapanalangin po namin ng mga tao, bigyan mo sila, Panginoon, ng pagkakataon upang sila, Panginoon, ay makasama namin sa buhay na walang hanggan. Panginoon, tinataas po namin sila sa iyo at maraming salamat po dahil ikaw ang kikilos. Ang banal na Espiritu ang patuloy na magko-convict at gagawa ng kaparaanan upang sila ay maligtas. Salamat po. Panginoon, pinupuri ka namin sa umaga na ito dahil tinipon mo kami. Pinagsama-sama mo kami para luwalhatiin ang iyong banal na pangalan. Pinagsama-sama mo kami upang maitaas, Panginoon, ang iyong makapangyarihang pangalan, Panginoon, sa aming mga buhay. Naririto kami, Panginoon, niaalay ang aming mga sarili sa pagsamba sa iyo, sa pagluwalhati sa iyo.
Panginoon, patuloy mo kaming linisin sa anumang mga pagkakasala at karumihan na mayroon sa aming buhay. Panginoon, dinadalangin namin ang patuloy na pananahan ng banal na Espiritu sa amin. Ang patuloy na pagpuspos ng banal na Espiritu sa bawat isa, Panginoon. At dinadalangin po namin na hindi sa pamagitan ng aming lakas gawin namin ang mga bagay, kundi sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Maging ang pagsamba namin sa iyo, hindi sa pamagitan ng sarili namin lakas ng emosyon namin, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, Panginoon. Lord, maraming salamat sa buong isang linggong nagdaan na kung saan ikaw ang siyang naging patnubay namin, naging gabay namin, at siya, Panginoon, na kumalinga sa amin, Panginoon. Maraming salamat sa lahat, Panginoon, ng mga biyaya na ibinuhos mo, Panginoon, sa bawat isa. Salamat po maging sa mga pagsubok, mga problema na aming kinaharap, Panginoon, itong nagdaang linggo at maaaring magpahanggang ngayon ay kinakaharap namin. Subalit maraming salamat dahil sinabi mo sa iyong mga salita na kailanman ay hindi mo kami pababayaan, kailanman ay hindi mo kami iiwan, ikaw ang lagi naming kasama. Panginoon, maraming salamat dahil pinapaalala mo sa amin na kami ay nabubuhay sa katagumpayan at walang pagsubok na pinapahintulutan ka sa aming buhay na hindi namin mapagtatagumpayan sapagkat ikaw ang kasama namin at hindi mo kami iiwanan. O Panginoon, sa pagkakataon na ito, patuloy na pagkalooban mo kami ng kalakasan, ng karunungan na harapin ang lahat ng ito. Katatagan, Panginoon, dahil alam namin na pinahihintulutan mo ito upang lalo kaming magkaroon ng malalim na relasyon sa iyo. Tumibay ang aming pananampalataya. Ama, pinagkakatiwala namin ang lahat ng ito sapagkat alam namin na walang pagsubok na hindi namin mapagtatagumpayan. Pinangahawakan po namin ito. Ito man, Panginoon, ay mga problemang pinansyal. Ito man, Panginoon, ay mga hamon sa kalusugan, mga karamdaman. Panginoon, maraming salamat dahil ikaw ang patuloy na tumutugon dito. Mga relasyon na dapat ayusin, mga problema sa trabaho, sa paaralan, sa komunidad, saan man kami kumikilos. Alam namin, O Diyos, na Ikaw, Panginoon, ang gagabay sa amin. Ama, maraming salamat po sapagkat patuloy ka na kumikilos. Ipinagkakatiwala rin namin sa iyo ang buong isang linggo na haharapin namin. Father, it is our prayer that you will bless the work of our hands, that you will guide us sa mga lalakaran namin at pupuntahan namin sa mga gagawin namin. Katulad ng ginawa mo kay Abraham, ginawa mo kay Isaac, kay Jacob, kay Joseph, kay Moses, at maging kay Joshua at sa iba pa, Panginoon, na sumunod sa iyo. You will prosper us sa lahat ng mga ginagawa namin sapagkat lahat ng ito ay ginagawa namin for your glory and honor. Maraming salamat po, Panginoon. Panginoon, patuloy namin na itinadalangin din ang aming bansa. Itinataas namin partikular sa iyo ang mga kapwa namin mananampalataya na naglilingkod, Panginoon, sa gobyerno. Dalangin po namin na magliwanag ang kanilang pananampalataya. Magsilbi silang ilaw at asin, Panginoon, sa pamahalaan. Nang sa gayong, Panginoon, sila ang maka-impluwensya katulad ng ginawa mo kay Daniel, Panginoon, na hindi siya ang na-impluwensyahan, kundi sila ang nag-impluwensya katulad ng ginawa mo kay Nehemiah. Lord, make our fellow Christians in government
paggawa ng mga mali, Panginoon. Subalit, dinadalangin po namin na Ikaw ang patuloy na kumilos sa mga kapwa namin mananampalataya na naroon. Maging, O Diyos, ang bawat isang kapatiran na naririto. Lord, we pray that You will use us, O God, saan man kami pupunta, ano man mga gagawin namin. Sa mga trabaho, we pray that You will continue to bless, O God, ang mga kumpanya, ang mga business na kung saan naroroon ang mga kapatiran. And we pray, O God, that through them, O God, through them, sa pamagitan ng mga kapatiran, marami ang mga tao na nagtatrabaho dito at kumikilos dito na makakakilala kay Kristo. Lord, maraming salamat po. Ganun din ang mga estudyante po at ng mga kapatirang Panginoon. Kasangkapanin mo sila sa kanilang mga paaralan. Maging ang bawat pamilya, I pray that You will continue to protect and sustain every family. Alam mo ang mga pangailangan ng bawat pamilya na naririto. And we firmly believe, O God, na Kayo ang magpupuno sa lahat ng mga pangangailangan. Lord, higit sa lahat, tulungan mo kami na manatiling tapat sa Iyo hanggang wakas. Na hindi kami tumingin dito sa lupa, kundi tumingin kami sa kaluwalhatian na nag-iintay sa amin. Tumingin lamang kami kay Jesus. Hindi sa kaliwa, hindi sa kanan, kundi kay Jesus. That we will fix our eyes upon Jesus, the author and perfecter of our faith. Maraming salamat po. Ikaw ay banal na Diyos. Ikaw ay kabanal-banalang Diyos. Gagawin mo sa iyong mga anak. Ang iyong kabanalan ay mahahayag sa iyong mga anak. At gaganapin mo ang iyong dakilang layunin sa lahat ng iyong mga anak. Pinupuri ka po namin, niluluwalhati ka namin. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Kabanal-banalan, Diyos na makapangyarihan, noon, ngayon, at kailanman. Ako ay napupuri sa hari ng mga hari. Ikaw ang lahat sa akin, ika'y Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Isaiah 52, verse 1 to 7. Isaiah 52, verse 1 to 7. Gumising ka, Jerusalem, magpanibagong lakas ka. O banal na lungsod, muli mong isuot ang mamahalin mong kasuotan. Sapagkat mula ngayon ay hindi na makakapasok dyan ang mga hindi kumikilala sa Diyos. Malaya ka na, Jerusalem. Tumindig ka mula sa kinauupuang alabok at umupo sa iyong trono. Kalagin mo ang taling nakagapos sa iyo. Ito ang sabi ni Yahweh sa kanyang bayan. Ipinagbili kayo ng walang bayad, kaya tutubusin din kayo ng walang bayad. Ganito ang sabi ng Panginoong Yahweh, sa simula, ang mga hinirang ko'y nanirahan sa Ehipto bilang mga dayuhan. Pagkatapos, inalipin kayo ng mga taga-Assyria na hindi man lamang binayaran. Ganyan din ang nangyari sa inyo nang kayo'y bihagin sa Babylonia. Binihag kayo at hindi binayaran. Nagmamayabang ang mga bumihag sa inyo, walang humpay ang kanilang paglait sa aking pangalan. Kaya darating ang araw, malalaman ninyong ako ang Diyos na nagsalita sa inyo. Okay kandang pagmasdan sa mga kabundukan, ang sugong dumarating upang ipahayag ang kapayapaan at nagdadala ng magandang balita. Ipahahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Zion, ang Diyos mo ay naghahari.
Purihin ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Pwede na po tayo. Amen. Tayo po iawit ng ating paboritong hymn. Holiness unto the Lord. Holiness unto the Lord. Pwede ba palakpakan natin ang ating Panginoon? Wow, napakasarap na purihin at pasalamatan ang ating Panginoon. Sa umaga pong ito, tayo ay pinagpala ng Panginoon sapagkat tayo ay pinadala niya ng mga ngaral na magbabahagi ng kanyang buting balita. Sa umagang ito ay hindi na po iba sa atin ang ating tagapagsalita sapagkat siya ay dito nagsimula sa AFCN, isa sa mga bunga ng mga ministeryo ng Antipolo First Church of the Nazarene. Subalit, siya ay nakakilala sa Panginoon through a campus ministry at doon ay hinubog siya at naging ginawang disipulo ng Panginoon hanggang sa siya ay maging kabahagi nitong AFC ng Church of the Nazarene dito po sa Antipolo. At sa kasalukuyan, siya po ang ating senior pastor sa Bethany Church of the Nazarene, ang kauna-unahang daughter church ng AFCN dito po sa Antipolo. Alam niyo po, yung DNA ng church planting ay nagpapatuloy po sa kanila. Sa ngayon po ay kung naririnig nyo yung mga churches na Bethel, Bethsaida, ano pa ba? Paupawan Blessed,
Ano yung pinakabago? Nazarene ay yan po ay mga daughter church ng Bethany Church of the Nazarene. At nagagalak po tayo sapagkat siya rin ang magiging presider natin para sa ating annual meeting pagkatapos po ng ating worship celebration. Sa umaga pong ito ay siya rin po ay naging pastor po. Sila mag-asawa, silang dalawa ni Pastor Rading, ni Kuya Rading, kung tawagin po natin, ay naging pastor sa Japan ng almost 14 years ba? 15? 15 years. At sa kanilang pagbalik ay na-retire lang sila. Hindi sila nag-retire, kundi na-retire. Bago nabago uli yung kanilang tire sa paglilingkod, yung fire sa paglilingkod. At purihin ang Panginoon dahil siya ay patuloy na ginagamit ng Panginoon at patuloy na nagpapagamit sa Panginoon. Sa umagang ito, pakinggan po natin ang salita ng ating Panginoon na dadalhin sa atin ni Ate Raquel Fausto, Reverend Raquel Fausto. Magandang umaga po. Palaging isang kagalakan na bumalik. Sabi nga, it's nice to be home, di ba? This is my first home church. At dito sa iglesyang ito, ako ay lumago, ako ay napubog, dito rin ako nakapag-asawa, at lahat ay malaking bahagi. Sabi, yung AFCN, nandun na talaga sa ugat, nandun talaga sa buhay, kung paano siya rin ay gumagawa sa inyo. Ngayong umaga po ay binasa ang ating talata. Ang ating pong key verse ay nasa Isaiah chapter 52 verse 7 po. Ang sabi po dun sa ating key verse, o kay gandang pagmasdan sa mga kabundukan, ang sugong dumarating upang ipahayag ang kapayapaan at nagdadala ng magandang balita. Ipahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sion, ang Diyos mo ang naghahari. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, tulungan mo po ang iyong lingkod na ikaw po ang mangusap sa amin. Kung paanong ikaw ay nangusap sa akin, gayon din po ang gawin mo po sa bawat isa sa amin. Buksan mo po ang aming puso at ang aming isipan. Alam namin, Panginoon, na ang iyong salita ay palagi naming kalakasan at tanglaw sa aming buhay. At siya nga pong gawin mo sa aming kalagitnaan. O Espiritong Banal, buksan mo ang aming puso at ikaw po ang siyang maghari sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Meron pong isang general, alam niyo po ba yung ayan, paano ba yung pinapaandal? Ayan. Yan. Alam niyo po ba yung semaphore? Nung wala pa po tayong cellphone, wala pang telepono, ang alam pa lang ng mga tao ay gumawa ng sulat, meron pong isang pamamaraan para maghatid ng mensahe. Ito po ay tinatawag nilang semaphore. Ang gumagamit po nito ay yung mga nasa malayong lugar para maghatid ng mensahe. Meron pong isang digmaan na naganap at ito pong bagay na ito ay isinare ni Reverend Lloyd John Ogilvie, isang former chaplain ng United States Senate. Ikwinento niya kung paano ang isang digmaan, tinatawag na Battle of Waterloo, ay ibinabalita ang nangaganap doon sa digmaan doon sa Inglaterra. Ang mensahe tungkol sa paglalabang ito ay ipinapadala sa pamagitan ng isang mangangabayo. Pabibigay mo na doon sa nangangabayo at dalhin mo ang mensaheng ito kung ano na yung nangyayari doon sa digmaan. Kasi nandun po ang Duke of Wellington. Sabi niya, dinala niya yung balita. Pagkadala po ng balita,
ito naman ay dadalhin dun sa barko. Yung barko ay maglalakbay patungong English Channel at yung mensahe ay ipadadala ng barko doon sa matatanaw, doon sa castle. Isa pong castle na may tore na matatanaw sa gitna ng dagat yung mensahe na nagaganap doon sa digmaan. At ang gagamitin po nila para mag-send ng message ay ito pong semaphore. Magwawagayway po yung tore doon kung anong letter ang kanilang ibibigay. At para malaman ng bayan kung ano na nangyari sa kanilang hari at sa kanilang mga sundalo, ipapadala po ang mensahe. Ang una pong letter ay W. Kayo na po ang mag-spell sa utak nyo, ho? W, E, L, L, I, N, G, T, O, N. Wellington. Tapos po, 4 po kasing word yung pinadala. Una po, Wellington. Sumunod po, D, E, F, E, A, T, E, D. Wellington defeated. Dahil po maulap, yung pong dalawang salita, hindi po mabasa. Ang nakarating lang pong mensahe sa mga tao na ibinalita mula dun sa tore ng monasteryo ay Wellington defeated. Natalo po ang kanilang Great Duke of Wellington kasama ng kanilang mga sundalo. Kaya nga po, naghari ang kalungkutan. Naghari ang lungkot sa buong bayan. Kinabukasan po, nawala na yung ulap. At nabasa ulit doon sa tore. Ang ganito, yung dalawang huling salita. T-H-E, the, sunod po, E-N-E-M-Y. Wellington defeated the enemy. Aba, nabago po ang balita. Kinabukasan, ang naging balita ay balita ng tagumpay. At ito po ay ibinalita sa mga tao. Minsan po, napakahalaga ng balitang darating. Yung mensahe na dala-dala. Ito po ay either magdala ng pag-asa o magdala ng kabiguan. Sa umagang ito, ang mensahe na ating binasa sa Isaiah 52 ay isang mensahe ng pag-asa. Si Isaiah po, saan ba ito pinapaandar? Ayan. Si Isaiah po ay propeta ng Diyos, among the major prophet. At siya po ay nagpahayag nung panahon na ang Israel ay exile. Sila po ay alipin doon sa Babylonia, ipinatapon po sila. Dahil ito po ang parusa ng Diyos sa bayan ng Israel. Dahil sila po ay sumamba sa kay Baal, tinalikuran ng Panginoon, ang kanilang mga hari ay hindi sumunod ayon sa landas ni Haring David. Pinili nila ang sumuway, kaya nga po, ang naging resulta, sila ay ipinatapon ng Diyos sa Babylonia for 70 years. At habang nando sila sa Babylonia, sila po ay tumatawag sa Diyos, umiiyak, nagsisisi. Punong-puno ng pighati ang kanilang buhay. Kaya nga po, si Isaiah, kasama niya, si Jeremiah, si Isaiah, si Ezekiel, sila po yung magkakasabay na nagbibigay ng mensahe sa kanila. Si Isaiah ay isang propeta na ang hatid ay mensahe ng pag-asa. Dahil dito po sa aklat ng Isaiah ay ibinalita ang pagdating ng tagapagligtas. Meron pong mga popular verses na nasa Isaiah patungkol sa pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po, itong chapter 52, kasunod ng mga sumusunod pang mga kapitulo ng Isaiah, ay mensahe po ng pag-asa. Mensahe ng mga pagtuturo ng Panginoon kung ano ang dapat nilang gawin.
para habang sila ay naroon, nasasadlak sa pagkakaalipin, ano ang binibigay sa kanila? Mensahe ng pag-asa. Ngayong umaga, atin ding pakinggan, ano ba yung mensahe na dala sa atin ng Panginoon? Kung nakikita nyo yung nangyayari sa ating lipunan, sa ating paligid, kung kayo nanonood ng telebisyon, nakikinig ng mga balita, para bang, ano ba yung nasa isip ninyo bilang Pilipino? May pag-asa pa ba tayo? May pag-asa pa ba na makaahon ang ating bayan sa mga korupsyon, sa mga kaganapan na nangyayari sa ating paligid? O ang pag-asa na lamang natin ay nakatingin tayo sa Diyos? Kasi sabi nga, wala naman tayong maaasahan sa mga leaders natin eh. Wala naman tayong maaasahan sa gobyernong ito. Pero, merong pag-asa na pwede tayong panghawakan. Iyan ay ang Panginoon. Pakinggan po ninyo ang sabi ng Diyos sa mga taga-Israel. Parang isipin po ninyo ang tanawin. Ang tanawin na sila ay nandun sa bayan na hindi kanila, na sila ay inaalipin, na sila ay yung kanilang bayan, sunog, sira ang mga pader, wala na silang babalkan. Ganon ang senaryo nang si Isaiah ay nagsusulat ng mga bagay na ito. Ano po ang sabi niya? Gumising ka, Jerusalem, magpanibagong lakas ka, o banal na lungsod, muli mong isuot ang mamahalin mong kasuotan, sapagkat mula ngayon ay hindi na makakapasok diyan ang mga hindi kumikilala sa Diyos. Malaya ka na, Jerusalem, tumindig ka mula sa kinauupoang alabok at umupo sa iyong trono. Kalagin mo ang taling nakagapos sa iyo. Ito yung mga encouragement. Ito yung hamon ni Isaiah sa kanila. Yung hamon na doon sa kanilang kalagayan, wake up, wake up. Gumising kayo, may pag-asa pa. Meron pang mangyayari. Ano po yung apat na mensahe na gustong iparating? Maikling mensahe na gustong iparating. Sabi po, magpanibagong lakas ka. Arang give up na sila eh. Magpanibagong lakas ka. Pangalawa, muli mong isuot ang mamahalin mong damit. Pangatlo, malaya ka na. Lima pala to, tumindig mula sa kinaupo ang alikabok. Kalagin ang gapos na nakatali sa iyo. Yung lahat po ng sinabi ni Isaiah ay nangangailangan po ng pagkilos sa kanila. Huwag ka na lang basta umupo dyan. Huwag na lang kayo basta magmukmuk sa inyong mga bahay. Huwag na lang kayong basta na nega ang lahat ng nasa isip ninyo. O give up na kayo. Pero makikita natin yung kanyang challenge or hamon sa kanila. Magpanibagong lakas kayo. Gumising ka, Jerusalem, wake up. Or gisingin mo ang iyong buong buhay. Tumingin ka sa Panginoon. Magpanibagong lakas ka. Dahil sa kanilang pag-aasadlak sa Babylonia, marami sa kanila nawala na ng pag-asa. Marami sa kanila na namlay na sa buhay espiritual. Sila ay tinawag ng Diyos na gumising sa pagkakatulog, sa panghihina at magkaroon ng panibagong lakas. Nangyayari din ba sa inyo ang mga bagay na yan? Maraming Kristiyano, minsan nawawala na yung init ng ating paglilingkod sa Diyos. Parang nakontento na lamang tayo na magsisimba, uuwi, magkakaloob, atin ng Bible study, parang naging routine na lamang ang lahat. Pero ang sinasabi ng Panginoon, gumising ka. Meron yung mga tao na yung natutulog pero lumalakad. Meron bang ganon? Yung night sleeper? Meron ba sa inyo ganon dito? Yung lumalakad siya ng tulog, pero tulog siya. Hindi niya alam ang nangyayari. Ganon din ba ang nangyayari sa buhay natin? Naririto tayo. Dumarating ba sa buhay natin na dahil sa kaganapan ng pagsubok na nangyayari sa inyo,
nananatili na lamang kayo na matamlay, nananatili na lamang kayo sa inyong kalagayan. Pero ang sabi ng Panginoon, arise, gumising ka. Alam nyo, kung hindi tayo kikilos, kung hindi natin gigisingin ang ating sarili sa Panginoon, magpapatuloy ang pananamlay ng iyong buhay. Magpapatuloy ka na lang doon sa sitwasyon na yon. Kaya nga minsan, maraming Kristiyano, kampante na lang. Okay na to. Pero ang sabi ng Panginoon, kailangan palagi tayong on fire. Palagi tayong gising sa Kanya. Palagi tayong masigasig sa ating paglilingkod sa Panginoon. Kung minsan, dahil kampante na tayo, lalong nagpapatuloy ang panghihina. Saan ba nagmumula ang iyong kalakasan? Saan ba magmumula ang iyong kasiglahan? Hindi ito sa pagsama sa mga gawain lamang, kundi ito ay nagmumula sa iyong pakipag-ugnayan sa Diyos. The more you spend time with God, minsan kasi, ang nangyayari sa atin, yung para bang hindi mo pa rin napifeel, wala ka pa rin nararamdaman, o kaya bakit ganon? Nagdi-devotion naman ako, nagbabasa naman ako ng salita ng Diyos, nandun naman ako sa loob ng church, pero parang walang init ang aking paglilingkod. Alam niyo po ba, Satan always deceive us. Palagi tayo nililinlang ng kaaway na manangan sa nararamdaman. But we should live by faith. Mamuhay ka ng may pananampalataya. It's not by what you see, it's not by what you feel, but you live by faith. Ano yung live by faith? Angkinin mo yung salita ng Diyos. Kahit minsan nagbabasa ka, parang titik na lang yung Biblia. Kundi, ang dapat mong gawin, magpatuloy, manalangin, humingi ng tulong sa Diyos. Panginoon, tulungan mo po ako. Bakit ganito ba nangyayari sa akin? Huwag po ninyong hayaan na, wala na akong maintindihan Wala namang init, akong nararamdaman. Tapos mag-i-stop ka na lang. Pero alam nyo, ang Diyos ay mabuti. Kasi yung taong nagsisik sa Kanya, lalo mo siyang makikita. Kahit hindi mo nararamdaman, kahit para bang walang nangyayari, but continue to seek the Lord because you will find God. Makikita mo siya at matatagpuan. Sabi po sa Efeso 6:10, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa Panginoon at sa Kanyang dakilang kapangyarihan. Sino magbibigay ng kalakasan? Only God. Tanging ang banal na Espiritu. Doon sa panahon na ikaw ay nakipag-ugnayan sa Kanya, sa panahon na naglalaan ka ng time sa Lord, ang Diyos lamang ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Ang Diyos lamang. If you attend the Bible study, nag-cell group kayo, nag-online Bible study kayo, lagay mo sa puso mo, Lord, gusto kong marinig ang tinig mo. Palakasin mo ako. Huwag lang basta naka-attend, nagpakita, pero ano ba yung gustong gawin sa iyo ng Panginoon sa iyong pagdalo? Ngayong umaga, nandito tayo. Sana makatagpo mo ang Panginoon at magbigay ng kalakasan sa iyo. Ano ang pangalawang bagay? Sabi, kanina, gumising, magpanibagong lakas. Pangalawa, muli mong isuot ang mamahaling damit. Siguro, dahil sila ay nasa Babylonia, yung kanilang magagandang damit, their purple clothes, wala na, nasunog na. Wala silang nadala. Anong mga sinusuot nila doon sa Babylonia? Ordinary clothes na lang. Pero God is telling them, muli mong isuot ang iyong mamahaling damit. Ito po ba ay literal? No. Hindi po literal ang sinasabi dito ni Isaiah, kundi ang sinasabi po niya, ang dati mong buhay ay isang buhay na banal, nilinis, binago ng Panginoon. At ito ay nadumihan nung ikaw ay sumunod sa Diyos-Diyosan. Ito ay nadumihan nung ikaw ay lumayo sa Panginoon. Ito ay nadumihan habang ikaw ay
ay nagtatampisaw sa kasalanan. Pero ang sabi ng Panginoon, hubarin mo na ang mga damit na yan at muli mong isuot ang damit na may kabanalan. Sino po ang magbibigay ng malinis na kasuotan? Ang Panginoong Hesus lamang. Only the blood of Jesus can cleanse us. Yung dugo lamang ni Jesus ang kayang maglinis sa atin. Minsan, ang akala natin, lahat ay salita. Dugo ni Jesus. Alam niyo po ba, napansin ko sa pagiging isang Kristiyano, pagiging isang pastor, parang yung mga salita ng Diyos sa mga tao, titik lang. Pero alam niyo po ba, ito ay katotohanan. Yung dugo ni Jesus ay totoo. Nalilinisin ka at babaguhin ka. Hindi lamang ito teolohiya, hindi lamang ito pinag-aralan ng mga pastor. Ito ay sinulat ng Panginoon. Kaya nga kapag ikaw ay nag-pray, Lord, linisin mo ako ng iyong dugo, totoo pong gagawin yan sa iyo ng Panginoon. Kikilusin ka ng Diyos, babaguhin ng Diyos ang iyong buhay, at bibigyan ka ng bagong katauhan, malinis na puso, buhay na binago. Yung nangyari sa atin dahil sa kasalanan ni Adan, pinarumi niya tayo. Dahil sa kasalanan ng sanlibutan ito, pinarumi tayo. Pero ang alok ng Panginoon, dahil sa dugo ni Jesus, Efeso 1:7, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Unang Juan 1:7, letter B, ibig sabihin po sa huling talata, ang lahat ng ating kasalanan ay nilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. Are you cleansed by the blood of Jesus? Kayo po ba ay nilinis na ng dugo ni Jesus? At ang nilinis ng dugo ni Jesus ay may panibagong kasuotan. Sabi po sa pahayag, without spot or wrinkle. Ganyan tayo ipipresent ng Panginoong Jesus sa Ama. Ang lahat ng nanampalataya kay Jesus ay binigyan ng bagong kasuotan. Kasuotan ng kabanalan dahil hiningi mo ang kanyang paglilinis. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos, Titus 2:11, na nagdulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin na talikuran ang makamundong pamumuhay at ang damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito na may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Pangatlo po, sabi, mamuhay ng malaya na sa kasalanan. Dahil pinalaya na tayo ni Jesus, huwag na tayong muling magpaalipin sa kasalanan. Yung mga nandun sa Babylonia, sila ay alipin. Pero sinasabi sa kanila ni Isaiah, malaya na kayo. You're free. Huwag na tayong magpaalipin pa. Tayo lahat, kilala natin ang Panginoong Jesus. Mananampalataya tayo. Tumanggap tayo sa Kanya. Naranasan natin ang pagpapawalang sala. Naranasan natin ang kaligtasan. Anong sinasabi sa atin ngayon? Huwag ka nang magpaalipin pang muli sa kasalanan. Layuan mo na yan. Kung meron pang bagay sa ating buhay na siyang nakatali sa atin, kalagan na natin yan. Be free, sapagkat ang Diyos ang nagbigay sa atin ng kalayaan. Huwag na tayong muling magpaalipin sa kasalanan. Alam niyo po ba, tayo yung may kakayahan na magsabi, ayoko na nito. Tayo po yung may kakayahan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu na pumili palagi ng daan patungo sa Diyos. Tayo po yung may kalayaan na pwedeng gumawa ng desisyon ng pagsunod sa Panginoon. Dahil si Kristo lang ang nagbigay sa atin ng kalayaan yan. Merong isang manggagawa, isang manager ng McDonald's. Ito po ay naganap sa Amerika. Siya po ay assistant manager. Isang araw, doon sa panahon sa McDonald's, ay masyadong mabili yung fish sandwiches. Yung merong fish fillet sandwich, di po ba ang McDonald's? Ang bili-bili daw nung panahon na yon.
At merong isang customer na dumating. At ang customer na ito, kilala niya. Sa pagdating ng customer na ito, galit na pumasok. Di ba sinabi ko sa inyo, wag niyong lalagyan yung sandwich ko ng tartar sauce? Eto, bakit ito ang binigay niyo? Lumapit doon sa manager at alam niyo po ang ginawa? Hinawi ang tartar sauce, ipinuna sa mukha ng manager at sa kanyang damit. Kung kayo po kaya yung manager, ano po yung nasa isip niyo? Sa isipan daw niya, naglalaro ang galit at mga bagay na gusto na sana niyang bitawan doon sa customer na yon. Pero, mas pinili niya ang gawin ang tama. Sabi niya, pasensya na po kayo. Sige po, papaltan po namin yung sandwich niyo. Bakit niya ginawa yon? Bakit gano'n naging reaction niya? Sabi niya, dahil siya ay napapalibutan ng kanyang mga kasamahan na puro hindi Kristiyano. At anumang pagkakamali na magagawa niya ay magiging negatibo para sa kanyang pananampalataya, being a Christian. Kaya niyang i-handle ang sitwasyon. Ikaw yung may hawak ng sitwasyon. Pero mas pinili niya na mamuhay na malaya kay Kristo, na hindi gawin ang mali. Yung babaeng yon na pumunta at customer nila ay isang kilalang babae sa kanilang bayan at siya'y member ng isang Baptist church. Di syempre, ang daming nakakita. Pero alam niyo po ba, kinabukasan, ang babaeng ito ay bumalik at humingi ng tawad sa kanya. Tayo po, paano po ba natin ginagamit ang kalayaan na ibinigay sa atin ni Kristo? Paano po pa ginagamit na ikaw ay isang Kristiyano at minsan nasa-challenge yung iyong pagiging Kristiyano? Piliin po natin na ipakita si Kristo. Kahit minsan, kailangan na nating magalit, piliin pa rin natin na magpakita ng matuwid na bagay. Sabi po niya, tumindig ka. Forward natin yan. Saan ba yan pinipindot? Ayan. Tumindig ka mula sa kinauupuang alikabok. Ayan. Saan ba yan ipindutin? Bahala na kayo dyan. Sabi po niya, tumindig ka doon sa kinauupuang alikabok. Yun po yung isa pang challenge. Tayo bilang isang mananampalataya, dapat iniiwan na natin kung anong dapat iwanan. Sila, nakasadlak sila sa Babylonia. Pero ang sabi ni Isaiah, tumindig ka sa kinaupuang alikabok. Dust it off. Tanggalin mo. Merong kailangan tanggalin sa ating buhay. There's something to be removed in our lives. Kailangang iwanan na ito. Hindi na dapat makita pang ipinamumuhay sa atin. Tayo, matatanda ng Kristiyano. Matatagal na kayong mananampalataya. Meron pa bang bagay na kailangan pang alisin at iwanan sa ating buhay? Are there still something that you have to remove, to dust it off, para makita sa atin ang tunay na katotohanan that we are Christians, that we are follower of Christ? Sabi ng Panginoong Hesus doon sa babaeng nahuli ng pangangalo niya, matapos siyang iwanan ng mga tao na gustong bumato sa kanya pero hindi sila bumato. Anong sabi ng Panginoon? Go now and live your life of sin. Umuwi ka na. At mula ngayon, huwag ka nang gumawa ng kasalanan. Merong pong bagay na kailangang iwanan. Merong bagay na kailangang alisin sa ating buhay. At ang sabi nga, pag meron ka pang itinatago, meron ka pang pinanghahawakan sa iyong buhay, iyan palagi ang tutungtungan ng kaaway.
Yan palagi ang sisimulan ng kaaway sa iyong buhay. Kaya nga palagi ang nangyayari, hindi tayo makapagtagumpay. Ang alibughang anak, nang ma-realize niya na nagkasala siya sa Panginoon, nagkasala siya sa kanyang ama, nandun pa siya sa kulungan ng baboy. Na-realize niya habang naghihirap siya doon, nagkasala ako sa Diyos at sa aking ama. Hindi hanggang doon lang, hindi hanggang doon lang sa nagsabi siya na, Lord, sorry. Alam niyo anong ginawa niya? Iniwan yung lugar na yon. Umalis siya at nagbalik siya sa Panginoon. Ganon din po tayo. Hindi enough na tayo ay nagsabi, Panginoon, patawad. Panginoon, tulungan mo po ako. Inaalis ko po ang mga bagay na ito. Kailangan nating tuluyang alisin ang mga bagay na yan. Nung si Pastor Nick ay nag-revival sa aming church, at alam ko, palagi niya itong pinapahayag sa atin, kailangan wala nang anumang bagay na tayo ay nakatago sa ating buhay. Na kung tayo ay haharap sa Panginoon, pwede nating sabihin sa Lord, Lord, lahat isinuko ko na sa iyo. Everything I surrendered to you, Lord. Lahat po, iniwan ko na aking Ama. Doon lang tayo makakaharap sa Panginoon ng malinis. Iwanan na natin ang ating buhay ng makasalanan. Shake off your dust, sabi ni Isaiah. Alisin ang kasalanan sa iyong buhay. Alisin ang nagpaparumi sa atin. Yan ba ay barkada? Kung yung barkada ba ang nagdadala sa iyo sa kasalanan, gumawa ka ng choice. Choice Jesus. Choose Jesus. Piliin mo si Jesus. Meron bang mga babasahin o meron bang mga application sa iyong cellphone na ito ang naglalayo sa iyo sa Panginoon, na every time na tetempt ka, nabuksan yan, remove it. Tanggalin mo yan. Yan yung pinagawa sa amin ni Pastor Nick nung nag-revival. Kaya niyo po bang alisin yung mga application sa inyong cellphone na siyang naglalayo sa inyo sa Panginoon? Meron bang games na hindi maiwan-iwanan? Masarap to, tuloy-tuloy. Hindi mabitawan. Alisin ang mga ito. Meron bang galit? At ang galit na yan, pinagsisimulan na naman ng panibago. Sabi po niya, rise up, sit enthroned. Tayo ay tinaas na ni Kristo sa ating kalagayan. Hindi na alipin, kundi ginawa niya tayong mga anak. Gusto niyan sabihin doon sa mga taga-Israel na nasa Babylonia, tumayo kayo, wag na, kanina gumising kayo. Ngayon tumayo kayo, umupo kayo sa dapat ninyong kaupuan. Tayo ay mga anak ng Diyos, wag kayong mamuhay na anak ng dyablo, kundi mamuhay kayo bilang anak ng Diyos. Mamuhay tayo bilang mga Kristiyanong iniligtas, bilang mga Kristiyanong binago ng Panginoon. Nung yung alibughang anak, the prodigal son, when he returned to his father, ano po ang ginawa ng tatay? Sinuutan ulit siya ng singsing. Binigyan ng bagong kasuotan. At tinanggap siyang muli. Kumbaga yung dati niyang pagkatao, yung nadumihan, yung sinira ng kasalanan, binago ng muli ng Panginoon. At inuluklok siya sa dati niyang kalagayan, anak ng Diyos. Tayo, anak tayo ng Panginoon. Anak tayo ng Diyos. Kailangan tayong palaging tumayo sa posisyon na to. I am a child of God. Ako ay anak ng Diyos. And I will not be defeated. Hindi ako magagabi ng anumang bagay. At kasabay nito, kung anak ka ng Diyos, mamuhay ka katulad ng iyong ama. Be ye holy, for I am holy. Ang Diyos na tumawag sa iyo ay banal. Ang iyong ama ay banal. Pinabanal ka na niya. Nilinis ka na niya ng kanyang dugo. Mamuhay ka kung anong dapat mong pamumuhay.
Kalagi ng gapos na nakatali sa iyo. Si Kristo ang kumalag nito. Si Kristo ang nagbago sa iyo. Mahirap sa atin na ito ay ipamuhay, pero si Kristo ang nagbigay sa iyo. Sa tulong ng kanyang banal na Espiritu, ikaw ay pagtatagumpayin niya. Alam niyo po ba, ang lahat ng gumawa nito ay ang Panginoon. Tanging ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa nito sa iyong buhay. Ano lang ang kailangan nating gawin? Lumapit sa Kanya, dumulog sa Kanya at hingin ng Kanyang tulong. Sabi po sa verse 3 to 6, basahin ko po. Ito ang sabi ni Yahweh, Isaiah 52 verse 3 to 6. Ito ang sabi ni Yahweh. Pinagbili kayo ng walang bayad, kaya tutubusin din kayo ng walang bayad. Ganito ang sabi ng Panginoong Yahweh, sa simula, ang mga hinirang ko'y naninirahan sa Ehipto bilang mga dayuhan. Pagkatapos, inalipin kayo ng taga-Assyria na hindi man lamang binayaran. Ganyan din ang nangyari sa inyo nang kayo bihagi ng Babylonia. Binihag kayo at hindi binayaran. Nagmamayabang ang mga bumihag sa inyo. Walang humpay ang kanilang paglait sa aking pangalan. Kaya darating ang araw, malalaman ninyong ako ang Diyos na nagsalita sa inyo. It is only by the grace of God, tanging sa biyaya lamang ng Diyos, kaya tayo ay naligtas. Ang pagbabago, ang paglilinis, ang kabanalan, tanging ang Diyos lamang ang pwedeng gumawa niyan sa iyo. Hindi ito magagawa ng relihiyon. Hindi ito magagawa ni pastor. Hindi ito magagawa ng iyong cell leader. Only God can do this to you. Because this is His power. Siya lang ang may kapangyarihan na tayo ay baguhin. Ano ang ating tungkulin? Ang tungkulin natin ay lumapit, mag-surrender sa Kanya. Ang pagbabago, ang kabanalan, tanging ang Diyos lamang ang gagawa nito. Sinabi ng Diyos sa bayan ng Israel, na alipin sila ng walang bayad at sila rin ay tinubos ng walang bayad. Ang lahat ay ayon lamang sa kagandahang loob ng Diyos. Peso 2:8 and 9. Alam ko ba? Paano ba yung pababalikin? Yan. Sabi po, for by grace you have been saved and not of your works. Hindi sa anumang halaga, kundi sa biyaya lamang ng Diyos, tayo ay naligtas. Gagawin ng Diyos sa atin ang kaligtasan, pero meron tayong dapat gawin. Alam niyo po ba, hindi sapat na ligtas tayo. Naisip niyo yan, alam niyo lahat yan. Hindi sapat na every Sunday andito tayo. Dahil merong ipinagagawa sa atin ng Diyos. Ang pagbabago at paglilinis ng puso ay ginawa niya sa inyo. Kaya nga binanggit niya dun sa verse 1 to 6. Kaya nga niya sinabi sa kanila, gumising kayo, malaya na kayo, binago na kayo ng Panginoon, binigyan niya kayo ng bagong kasuutan. Ginawa ng Diyos sa atin ang lahat na yan. Bakit niya ginawa yan sa atin? Kasi meron tayong dapat gawin. Merong ipinapagawa sa atin ng Diyos. Ano po ang pinagagawa sa atin? Sabi po sa verse 7, O kay gandang pagmasdan, how beautiful on the mountains are the feet of those who bring good news, who proclaim peace, who bring good tidings, who proclaim salvation, who say to Zion, your God reigns. Sila ngayon, magiging tagapagbalita nung ginawa ng Diyos. Yung mga nandun sa Babylonia na nakatanggap ng paglilinis, na nakatanggap ng kaligtasan, na nakatanggap ng mabuting balita, sila ngayon yung inuutusan na humayo at magbalita ng magandang balita. Sila ngayon yung magiging herald. Sila ngayon yung magiging tagapagbalita ng kabanalan. Hindi natin maibabalita ang
pagbabago kung hindi ka nabago. Hindi mo maibabalita ang kapayapaan kung hindi ka naging payapa kay Kristo. Amen po ba? You cannot share what you don't have. Pero masarap ibahagi yung meron ka. Sabi, ikaw ay humayo. How beautiful are the feet. O kay gandang pagbasdan sa mga kabundukan. Wala po doon sa Tagalog translation. Yung how beautiful are the feet. Yung pong paa dito ay nagsisimbolo ng paghayo, paglakad, pag-alis, pagpunta. Ikaw ay tinatawag ng Diyos na humayo. Humayo sa kabundukan. Sabi po sa ibang translation ng Matthew 28:19, diba? Ang palagi natin alam, go! Pero po sa ibang translation, as you go. Ibig sabihin, habang ikaw ay aalis, sa iyong pag-alis, sa iyong pagpunta sa work, sa iyong pagpunta sa school, sa iyong pagpunta sa palengke, sa pagpunta mo doon sa kapitbahay mo, ano po ang sinasabi niya? Meron kang gagawin. Hindi po ito programa. Hindi po, this is not the program of the church na kaya lang tayo nag-share ng gospel dahil may programa ang iglesia. Kundi ang sinasabi sa atin ngayon ng Panginoon sa Matthew 28 ay habang ikaw ay umaalis, ito ay buhay mo na. This is your life. Kasi ito na yung daladala mo. Daladala mo na sa buhay mo yung kaligtasan, daladala mo na sa buhay mo yung kalayaan, daladala mo na sa buhay mo yung binago ka ng Panginoon. Kaya kahit saan ka pumunta, kaya mo tong ipahayag. At sabi ng Panginoon ni how beautiful are the feet. Isang commendation, isang, ano ba yun, tawag doon, parang natutuwa si Isaiah sa mga tao, ito ang buhay, na matapos silang iligtas ng Diyos, na matapos kang linisin, matapos kang patawarin, ito na yung nagiging buhay mo. I-share ko nga to, ibabahagi ko nga to, hahayo ako. Alam niyo po ba, ang iglesyang matagal na ay katulad rin ng isang taong tumatanda. Ilan taon na ba ang AFCN? 46. Di pa naman masyadong matanda. Pero, di po ba, ako po, nabawasan po yung mobility ko. Yung dati pong kaya kong gawin, nag-reduce. At pagdating ko ng gabi, pagod na ako. Kasi maghapon nandun ako sa school. Kaya nga sabi ko, pwede ba kahit half day na lang ako sa school? Kasi po talagang pag nagkakaedad ka, o to, senior na kasi nababawasan yung liksi. Kaya ko pa dati, hataw dito, hataw doon, Bible study, kabila. Ganon din minsan sa church. Parang habang tumatagal ang isang iglesia, nagkakaroon din ng panahon na nababawasan ang pagiging mobile ng church. Hindi na ganoon kasigla, hindi na ganoon kaliksi. Kaya nga kailangan palakasin. Kailangan mag-exercise, kailangan ma-involve sa iba pang gawain. Ito yung paalala ni Juan sa mga taga-Epeso sa Aklat ng Pahayag. Nanlalamig na ang inyong pag-ibig. Iniwan mo na ang iyong pagmamahal. Kaya nga, dapat palagi tayong nandun sa movement na humahayo. Hindi mawawala sa atin, sa ating iglesia, na palagi tayong hahayo. Kaya nga sabi ni Pablo, kay gaganda ng inyong mga paa. Hindi niya sinabing, ang gaganda ng mukha nyo. O kaya hindi niya sinabing, ang gaganda ng inyong mga bahay. Kundi ang sinabi
sinabi niya, ang gaganda ng inyong mga paa. Because paa is an action, ginagamit natin to paglakad, ginagamit natin to paghayo. Kaya nga, napakaganda. Ano pa po ang sinabi niya na dapat nating gawin? Hindi sapat na ligtas ka, ipahayag mo to. Sabi niya, meron tayong mensahe na dala. Ano pong mensahe na dadalhin mo? Message of salvation. Bakit kaya mong dalhin ang mensahe ng kaligtasan? Kasi iniligtas ka rin niya. Huwag kang madamot na ikaw lang ang ligtas. Share mo rin sa iba. Meron kang dadalhin na mensahe ng kapayapaan. Alam niyo ba, maraming tao walang kapayapaan sa mga panahon to. But ikaw, paano mo sasabihin sa kanila na, alam mo, pwede kang maging mapayapa, pwede kang maging wag mag-alala dahil may Diyos na handang tumulong. Kasi naranasan mo yon, kaya pwede mong sabihin. Ang nangyayari sa atin, palagi tayong okay lang. Hindi tayo nagsasalita, hindi tayo gumagawa. Meron ding mensahe ng magandang, sabi message of good tidings. Ipapahayag natin ito. At higit sa lahat, merong mensahe ng kabanalan. Isang maganda sa ating church, we believe in holiness. Naniniwala pa po ba kayo sa kabanalan? Inaawit lang ba natin to? We sing it, we shout it, we live before it. Namumuhay tayo na meron to. Kasi ito yung maganda sa ating iglesia, na meron palang kalayaan sa kasalanan. At meron palang pagpapabanal na ginagawa ang Diyos. Sana naranasan natin to. Ang pagkilos ng banal na Espiritu. Yung panahon na palagi kang, Panginoon, I surrender to you these things. Yung panahon na palaging ang banal na Espiritu ang iyong pinakikinggan. Ito yung mga bagay na ninanais ng Panginoon na i-share natin. Ipahayag natin ito dahil ito ay nakikita sa buhay mo. We can preach it kasi nakikita to sa buhay mo. Namumuhay ka sa pag-ibig ng Diyos at sa pag-ibig sa kapwa. Ang buhay mo ay nagpapahayag ng mensahe ng Diyos ay tunay na naghahari sa iyo. Sabi, mga ibigan tayo sa isa't isa. Pag-ibig. Minsan mahirap ipakita ang kabanalan, pero maipakikita to kung may pag-ibig. Pag-ibig sa kapwa. Hindi mo lang iibigin yung gusto mong ibigin, kundi kaya mong ibigin ang sino pa man. Alam natin, palagi, ang Church of the Nazarene andun sa lugar na kung saan yung mga tao oppressed, kung saan ang mga tao ay walang pag-asa. It is where the Church of the Nazarene is. Kasi we believe that the people need to know that there is God na handa silang tulungan sa gitna ng kanilang karukaan. Palagi nating nakikita, pumupunta tayo, ba't hindi kayo pumunta sa mga subdivision? Ba't hindi kayo pumunta sa may magagandang bahay? Bakit yung Nazarene gusto pupunta dun sa may tambakan ng basura, dun sa may mga squatter area, dun sa may mga maliliit ang bahay? Bakit doon? Kasi maraming tao na nangangailangan kay Kristo. And that is who Jesus is. Si Jesus hindi nagpunta sa mayaman. Kanino siya nagpunta? Sa mga taong nangangailangan. Sa mga taong naghahanap. And that is our calling. Iyan yung tawag sa atin. Abutin natin ang mga nangangailangan. The way we live should reflect a Christ-like living and love. Tayo ay maghatid ng liwanag sa kanila. Yung buhay mo, dapat nagliliwanag. Yung buhay mo, dapat asin. Pag alis mo sa church, isip ka palagi. Sabi nga, intentional palagi ang evangelism eh. Hindi mo palaging iisipin na may dadating. Kailangan intentional ka palagi sa gagawin mo. Ano kaya ang gagawin ko ngayong linggong to para ipakita ang pag-ibig ni Kristo?
Sabi po, mga kapatid, huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Paano pa po natin ipag-herald ang holiness? Ipahayag din natin to sa ating mga kabataan at mga anak, ang mensahe ng kabanalan, dahil sila ang susunod na henerasyon sa iglesyang ito. Anina sabi ni Pastor Asing, ni Pastor Nick, binati ko yung mga golden hair dyan. Sabi, Pastora, pipito na lang sila. Sabi gano'n. Pero, titingnan din natin, ilan ang kabataan sa iglesyang ito? Alam niyo po sa Japan, naikwento ko na sa inyo to, yung mga church na mamatay, dahil lang natitira, puro matatanda. At yung mga matatanda, mamamatay yan. Nauubos. Ano po ang nangyayari? Wala pong bagong henerasyon na pumapalit. Kasi napabayaan na ibahagi ang mabuting balita sa kanila. Hindi naman po siguro napabayaan kasi po ang sistema doon, kapag ka ang kabataan ay nag-junior high na, senior high, elementary, nasa church, active sa church. Pag nag-junior high, senior high, sobra nang engross sa pag-aaral. Nag-college, nabuyo na sa trabaho, nawala ng tuluyan sa loob ng iglesia. Kahit nung maliit sila, lumaki sila doon. Pero siguro, ang salita ng Diyos na itinanim sa kanilang puso, hindi mawawala yun. Kaya nga kung dumating ang panahon na marinig nilang muli, sila ay babalik sa Panginoon. Ilang henerasyon na po ba ang church na ito? Nagbibilang ako. Si Ate Annie, first generation Nazarene. Di ba Ate Annie? Anak niya, pangalawa. Sino yung pangatlo? Yung apo na. Okay, ngayon ang tanong, yung bang pangatlong henerasyon nandito na sa church? Yung bang pangalawang henerasyon yung iyong anak? Nakikita ba nila sa inyo na yung buhay ninyo ay nagpapahayag ng mensahe ng kabanalan? Nakita ba nila sa buhay ninyo yung salvation, yung pagliligtas, yung paglilinis ng Diyos? Kaya nga yung inyong anak, yung inyong apo ay naririto. Kasi kung hindi natin iingatan at dadalin sa loob ng iglesia ang mga kabataang yan, mamamatay tayong matatanda na walang papalit sa atin. We should declare the message of holiness to them. Anak, ito ang ating buhay. Ito ang ginagawa ng Diyos sa atin. Alam ko, marami pa tayong pwedeng gawin, pero tandaan natin, ingatan natin na hindi natin papabayaan ang ating mga anak. Ang ating mga apo. Minsan, hindi mo na nga madala yung anak mo yung apo mo na lang. Pagtuunan mo ng pansin yung apo mo, akayin mo sa iglesia. Madaling akayin ng bata. Meron pa ba sa iglesyang ito na lumalabas ng mga pastor? Tayo po ba ay tumatawag pa rin ng mga kabataan na maglingkod sa Panginoon? Palagi kong iniiyak na sana may lumitaw muli doon sa aming church ng mga kabataan na nais naming magpastor. Nais naming pumunta sa Bible school. Sabi ko nga, susuportahan namin kayo. Libre ang pagpapastor ngayon. Alam niyo po ba yun? Libre magpastor? To go to Bible school is free. Noong panahon noon, nagbabayad ng tuition. Ngayon, libre po ang tuition. Anak, huwag ka nang mag-engineer, magpastor ka na lang. O kaya, minsan naman, merong mga pangyayari noon sa Luzon, yung mga anak na pasaway, doon dinadala sa Bible school. Pasaway ka, sige, doon ka sa Bible school mag-aral. Naalala ko lang, si Pastor Asing, mga kabataan noon, pinadala ni Kuya Bern sa Cebu. Si Pastor Asing, walang balak. Nakatsinelas pa nga Napasakay sa barko at napunta sa Bible school. Pinadala na lang ng mga nanay niya yung mga damit niya. Pero tingnan niyo po ang nangyari.
di natin alam. Sana wag nating pabayaan na ang mensahe ng kabanalan ay makarating din sa ating mga anak, sa ating mga apo. Sabi, one generation commends your work to another. They tell of your mighty acts. Ang bawat henerasyon, bawat salinlahi, dapat marinig nila. Una, nakikita kasi sa buhay natin. Nakikita sa atin. Kaya yung ating anak, yung ating apo, na-encourage natin na magpatuloy sa Panginoon. Sa Deuteronomy 6:7, ituro ninyo sa inyong anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, sa inyong pagbangon sa umaga. Ilang salinlahi kailangan natin ipakita ang mensahe na ito. Salamat sa inyong mga magulang na naging tapat sa Diyos. I'm recalling Nanay Celia, Kauring, Kabet. Sila yung mga una na naging matyaga, nag-aral ng salita ng Diyos. Pero nasaan ngayon yung mga anak? Andito yung mga anak, andito yung mga apo. At hindi tayo titigil na ang mga susunod na henerasyon ay makarinig din ng salita ng Diyos. Salamat AFCN sa inyong patuloy na paglilingkod sa Panginoon. Sa pangwakas, merong isang famous violinist. Sabi niya, sikat siya, pangalan niya ay si Fritz Kreisler. At yung kanyang kinikita sa pagko-concert ng violin ay pinamimigay niya, itinutulong niya sa maraming tao. Pero dumating yung isang pagkakataon na nakakita siya ng isang magandang violin. At itong magandang violin ay gusto niyang bilhin. Kaso wala na siyang pera. Naubos ang kanyang pera sa pagtulong sa mga tao. Sabi niya, pag-iipunan ko muli ang magandang violin na yan. At bibilin kita. Binalkan niya yung violin na yon. Pagbalik niya, wala na. Inalam niya kung sino ang nakabili. At pinuntahan niya ang nakabiling ito. Sabi niya, meron na po, alam niyo po ba, gusto kong bilhin yung violin na yan. Kasi itong mamang ito ay isang kolektor lamang ng magagandang instrumento. Gusto ko pong bilhin yung violin na binili niyo. Sabi niya, pasensya na. Collector's item ko na to. Ako na ang nakabili nito. Malungkot siya na umalis. Dahil hindi niya nakuha yung violin na pinag-ipunan niya. Pero habang umaalis siya, bigla niyang naisip, teka muna, babalik ako doon. Kahit sana mapatugtog ko lang, masaya na ako. At kinuha niya yung violin, pinatugtog niya. Anong ganda ng musika ang lumabas doon. Yung pong nakabili, biglang napailing sa kanyang sarili. Sabi niya, kunin mo na ang violin na ito. Sapagkat wala akong karapatan na itago yan sa aking sarili at nakalagay lang sa aparador na yan. Kunin mo na ito at gamitin mo para tumugtog ng magagandang musika. Mga kapatid, yung buhay ninyo, binago ng Panginoon, inayos ng Panginoon. Huwag po ninyong isayangin. Ipahayag po ninyo ang mensahe. Kasi maraming tao na gustong marinig. Maraming tao na gustong maranasan yung naranasan din natin. Nakaligtasan, nakatagumpayan, at kalayaan kay Kristo. Huwag nating sayangin yung buhay na binago ng Diyos sa atin. Kaya kailangan tayong humayo, ipahayag ang mensahe ng kabanalan. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos at aming Ama, maraming salamat. Salamat sa iglesyang ito na simulat sapol ay iyong binago isang lugar, isang iglesia na kung saan ang iyong mga anak na nakatagpo ng kaligtasan
nakatagpo ng pagbabago, nakatagpo ng kalinisan mula sa iyo, ay nagpapatuloy na ipapahayag ang mensaheng ito. Panginoon, dalangin ko ang bawat isa sa amin na kami ay magising sa katotohanan na meron kaming dapat gawin. Meron kaming dapat isagawa at ito ay ang ipamuhay ang kabanalan, ipahayag at ibahagi sa marami pang tao. Salamat o Diyos, salamat. Pagpalain mo kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat, Pastora, sa iyong napakagandang mensahe na pinadala ng Panginoon sa umagang ito. I like the last verse na binanggit ng Pastora sa atin ngayon na ito yung sa Psalm 145, verse 4, One generation commends your works to another, they told of your mighty acts. Sabihin, ginagawa natin ngayon, aabot to hanggang saling lahi. Kung ano ginagawa natin ngayon, it's not just an act. Hindi lang ito isang ginawa, kundi aabot ito hanggang saling lahi. So, kung ano man ang ginawa natin ngayon, kung ano man ang ating pinapagawa ng Panginoon, sinunod natin siya, through all generations, hanggang sa kaapu-apuhan natin, makakarating ang ginawa natin ito. And the same thing, ganun din po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Even right now, sa pangalawang bahagi ng ating gawain, ito yung pagbibigay ng kanyang naikapo, ng tithes and offering. So, kung ang Panginoon ay kumikilos sa ating buhay sa napakaraming bagay, ganun din po ito sa ating pagbibigay ng kaloob sa Kanya. So, ito po ang pagkakataon para pa ipagkaloob ang ating mga ikapo at ang ating mga kaloob sa Kanya. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa patuloy na pagpapaalala sa amin na ang iyong katapatan ay nagpapatuloy hanggang sa mga susunod na henerasyon. At Panginoon, sa aming pagbibigay ng aming mga ikapo, ng aming mga kaloob, nawa maging gagamit-gamit ito para sa ikalalago ng iyong gawain dito sa lupa. At maging saksi ito, Panginoon, ng mga susunod na henerasyon na ikaw ay tapat, Panginoon, sa bawat isa sa amin at hindi ka kailanman nagkulang. Kaya Panginoon, tanggapin niyo po ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you so much. At tayo patuloy sa ating gawain. At welcome po ang bawat isa. Ito po ang ating gawain. Magpapatuloy po. Bagamat napaka-special po ng gawain natin ngayon sapagkat after po ng ating service, magkakaroon po tayo ng ating annual meetings. Doon sa mga first time, ang mga bago nating member about annual meeting. After this, wala po munang uuwi.
At ito po ay isa sa napakahalagang gawain ng ating simbahan. So, welcome ang bawat isa. Welcome. Maraming salamat, Pastor Raquel. Welcome po. Kung may po kayo mga bagong kasama sa ngayon o nakatabi, batiin nyo po mga katabi nyo, tapik-tapikin nyo. Ugayin nyo ng konti. Ugayin nyo ng konti. Mamaya pa natin bigyan ng kape pampagisingin. Ugayin nyo muna. Ayan. So, ngayon po, maigsi lang po ang ating mga paalala sabagat medyo mahaba po ang ating gawain. Ito lang po ang ating Thanksgiving Sunday. Ito ay sa darating na 30. Next Sunday po, ang ating pong tagapagsalita is Pastor Jinky Tena. Siya po ay taga New Hope Church. Siya po ang ating special na tagapagsalita. At ito po ay ating Pot Bless. Kung tawagin natin ito noon, potluck, ngayon ay pot bless. Magdadala po kayo ng inyong mga pagkain at kung ano pong pagkain ito. It's not really fancy. Kung ilan po ano po yung niluto nyo sa bahay, gusto nyo damihan nyo po. Pero kung hindi naman, you're very much welcome. Basta sa Sunday po, walang mawawala. This is Thanksgiving. Napakahalaga po ng gawain na ito. Itong every Sunday, every day tayo magpapasalamat, but this Sunday is a very special celebration. At yan din naman po ang ating Bridgers, ang kanilang camp. Ito ay sa December 26 to 28. Up to now, sila po ay nagre-raise pa rin ng fund. So, please, kung kayo po ay inihipo ng Panginoon at nais niyo tumulong sa gawain natin mga kabataan, ito po ay malaking bagay para sa kanila. So, December 28, mga nanay, mga lola, inyong mga apo, mga anak, patinin po natin sila rito. Kami po ay buo ng camp. Yung mga kabataan dito ngayon, mga buo ngayon ng camp, doon sa bandang likod, marami rito naka-experience ng camp. At napakagandang itong karanasan para sa ating mga kabataan. Huwag natin palalagpasin. Kung wala namang gagawin after Christmas, so young people, marami kayo napamaskuhan dito. So huwag yun ang galawin, huwag yun ang bilhin ng sapatos, huwag yun ang bilhin ng cellphone, huwag yun ang bilhin kahit ano. Gamitin natin dito sa camp. So December 26 to 28. At the same time, on the last day po ng camp na yon, dun po gaganapin ng ating church service. Tama ano, Pastor? Sunday. So tayong lahat magiging bahagi ng camp on the 28th. On the last day ng church ng camp, ang ating pong gawain ay doon. Total, nandun naman din po yung ating mga kabataan. Marami po tayong mga worker na nandun. So ito na po yung pagkakataon para tayo sila makasama natin. Maging part din tayo ng gawain to. So December 26 to 28. At ganoon din po, panalangin natin, bagamat hindi lahat kasama sa gawain ito, ang ating District Assembly, that is January 10. Yung mga delegates at ating po mga church leader, ating district leader, isama niyo po sa panalangin. At ito po ay isang mahalagang gawain po para sa ating distrito. At ang ating pong patuloy na mga gawain ay tuloy-tuloy pa rin po ang ating prayer meeting every Saturday, sa every Wednesday. Napakarami na po umaten. If you want to be part ng gawain na ito, magpanalangin na sa Panginoon, kayo po ay very much welcome. So, hindi ko na po papahabahin sapagkat after this po, ang ating pong 47th annual meeting. Napakalagang bahagi. Ito po ay hindi lamang po report, kundi ito po ay ang pagbibigay ng ating papuri sa Panginoon kung ano ginawa ng Panginoon sa buong isang taon sa ating simbahan. Ito po ang napakalaking bahagi upang malaman natin kung paano pinagpala ng Panginoon ang simbahang ito. So maraming po salamat at nais hihilingin po si Pastora Raquel para po sa pangwakas na panalangin. Tayo po ay manalangin. Diyos naming Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat. Sa araw na ito na ikaw ay aming nasamba, napapurihan. Panginoon, bayaan mo nga po na ang mensahe na aming narinig, na kami ay kailangang mamuhay, makita sa amin ang mensahe ng iyong pagliligtas, ang mensahe ng iyong kabanalan, at ang pag-asa na pwede naming ibahagi sa iba. Lord, tulungan mo nga po kami. Panginoon, sa aming pagtatapos ang pagsambang ito, pagpalain mo po ang bawat isa. Nawa ang iyong pag-ibig, ang iyong biyaya sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus at ang walang sawa mong paggabay ng Espiritu mong banal ang siyang sumaamin. Ngayon at magpakailanman, ang lahat ay magsabi ng Amen.
Magandang tanghali po, umaga. Shake hands and be friendly.